balita na ikay mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, matapos nga po opisyal inanunsyo ng ating pambato, ang dating Unified Super Bantamweight Champion Marlon Tapales. Ang kanyang muling pagbabalik-bakbakan sa September 7, kalaban ng tubong India na si Kumar, nagaganapin sa Cambodia para depensahan ang kanyang WBA Asia title. Subalit bago pa pala mga idol maikasang laban ni Marlon Tapales, nagpapahiwatig na ito mga idol sa mga Pinoy boxing fans ng fantasy fight daw nila mga idol sa pagitan ng current WBC Bantamweight Champion Junto Nakatani ay hindi daw imposibleng mangyari sakaling umakyat ng timbang si Junto Boy sa 122 pounds. Wala masasabi lang natin dito mga idol. Isang magandang matchup talaga sakaling mangyari ang bakbakan na to. Dito natin malalaman mga idol kung gaano ba talaga kagaling si Nakatani bilang isang pound for pound boxer kalaban ng matigas na Pinoy. Talagang dilobyo talaga mga idol ang aabutin ni Junto Boy kay Marlon Tapales manalo man o matalo sa bakbakan. Pero sakaling swertihin talaga si Junto Boy kay Marlon Tapales, posible magiging tama ang prediction natin mga idol sa potensyal na laban ni Junto Nakatani kalaban ng Japanese monster Naoya Inoue. Napapahirapan talaga ni Junto Boy si Inoue sa kanilang super fight na laban at malaking ambag talaga dito ang haba at tangkad ni Nakatani para lugiin itong si Inoue sa laban. Hindi natin matutulad mga idol si Nakatani sa mga kalaban ni Inoue na matatangkad na fighter. Completos recados po si Junto Boy. Mabilis ang kamay at paa. Lakas ng jab pa lang kaya ka na i-knockout. Kagaya sa ginawa nito sa ating pambato na si Vincent Astrolabio. Pero gayon pa man mga idol, kailangan talaga muna lagpasan ng Nakatani si Marlon Tapales. Isang magandang test fight ito mga idol para kay Nakatani. Kung manalo man siya dito kay Tapales, meron na talaga siyang blueprint para wasakin si Inoue sa bakbakan. Pero kung hindi naman mga idol, kalimutan na lang nito ang laban sa Japanese monster. Sa kabilang banda naman mga idol, dating kampiyon at ngayon batikang eksperto na si Chris Algieri. Sinabing isa daw sa pinakamahirap kalaban sa boxing ay ang ating pambansang kamaong Manny Pacquiao. Masasabi ito ni Algieri mga idol dahil noong nilabanan daw nito si Pacman, wala pa daw ang kanilang laban mga idol. Talagang nahihirapan na si Algieri sa training pa lang. Ito nga daw mga idol, wala daw siya makuha na sparring partners kagaya ni Boss Manny. Meron ka naman daw mahanap na maliliit na fighter pero hindi daw kaya gawin ng sparring mate nito ang galawan ni Pacman sa ring. Kaya ang ending daw mga idol, hindi ito makabuo ng solid na game plan sa laban sa Pinoy legend. Kaya nagmumukhang walang alam daw si Algieri mga idol sa aktual na laban kontra kay Manny Pacquiao. Kung ano ba daw ang susunod na galaw nito mga idol o ang kanyang suntok na itatapon sa iyo dahil hindi mo naman daw napaghandaan ito sa training. Isa pa daw talaga ito mga idol sa mga dahilan kung bakit naging special na fighter si Boss Manny sa boxing sports. Samantala Oscar De La Hoya, kinansyawan si Devin Haney matapos manapak ito ng isang civilian. Ano yan ni Golden Boy mga idol? Kahit civilian na lang daw ang kalaban ni Boy Ilong, sumablay pa daw ito mga idol. At dahil dito, nauwi na daw sa bangungot ang magandang pangarap ni Haney Boy. But Devin throws a punch at a civilian all while standing in front of the Ferris wheel. And he missed!